Pia, alam naman natin na good news nga na natapos na ang kaguluhan sa Zamboanga City. Pero meron din tayong mga good news pa para sa mga SSS members na nakatira sa Zamboanga City at siguro ay natamaan nga or naapektuhan ng kaguluhan doon dahil ang SSS ay nagbibigay ng financial assistance para sa kanila. Kaya ngayong umaga para pag-usapan yan, makakasama natin si Ms. Marisu Bugante, ang Vice President for Public Affairs and Special Events ng SSS. Magandang umaga po, Ma'am Marisu. Good morning, ma'am. Good morning sa inyong dalawa. Yes. Ma'am, ito po, alam naman po natin ang SSS ay nagbibigay nga ng iba't ibang klaseng tulong financially po sa mga iba't ibang tao. At ito po nga nangyari sa Zamboanga, kumbaga special case po ito eh. So ano po ang inyong mga programa ngayon na inihahandog para sa kanila? Well, basically, yung Zamboanga was declared a calamity area also after what happened there. Ano? So, meron kaming 3-point assistance na binibigay sa kanila. Una sa lahat, yung advance payment of pension sa ating mga pensionado doon. So we will allow them to advance 3 months worth of pensions. And they can apply for this until October 31. So lahat ng ating mga pensionado doon sa Zamboanga ng advance ng kanilang pension, they can apply for it. And then secondly, yung early renewal of their salary loans. Yung ating mga members doon, kapag meron silang salary loan, they can already renew it, no? So because given the special circumstances that they've been through, no, so we allow them to have an early renewal. And yun namang ating mga first time na mag-a-apply for salary loans, kailangan ma-meet din siyempre basically yung mga requirements. No? You should have paid at least 36 monthly contributions for a 1-month salary loan, 72 for a 2-month salary loan, maximum of 30,000 for 2 months. Kailangan ma-meet nila ito. And then, ang amin namang special consideration for them is hindi namin i-charge yung 1% processing fee. So, i-waive na yon. And then the third assistance is para dun sa mga nasira ang bahay nila, na basag ang mga bintana nila, or natinamaan ng bala. Oo, so meron tayong house repair and improvement loan na pwede nilang i-take advantage of. Binabaan natin yung interest rate from maximum of 9 ngayon, 6% na lang regardless of the amount that they will borrow. Up to 1 million ang pwede nilang utangin, and they have 1 year within which to submit their applications. So ma'am, itong 3-point assistance natin, nabanggit niyo yung advance payment, salary loan, tas itong ating house repair. Ano po yung mga technicalities nito? Para lang po mas maintindihan ng ating mga kababayan, paano sila mag-a-avail? Ano po yung mga requirement? Ano po yung mga maximum amounts na kaya nilang o pwede nilang hiramin? Yun sa ating 3 months advance na pension, kung ano yung kanilang pension amount, that means 3 months nila pwedeng i-advance. So, kunwari, ang pension nila ay 5,000. So, 3 months worth of pension is 15,000. Oo. So, ano lang, ang gawin lang nila, fill-upan lang nila yung application form. Meron dong portion na parang isa-certify ng kanilang barangay captain na sila nga ay apektado nung crisis earlier. Tapos, yung ganun din dito sa ating salary loans. And then, the same thing also with the house repair and improvement. So, kailangan lang na, ano naman, medyo matagal-tagal na panahon ang binibigay, about 1 year, for them the requirements. Kasi kailangan doon yung title ng property, they should own it, etc. Tapos yung mga plans, mga ganyan. So, medyo matagal yon. Ito namang sa early renewal and the advance payment of pension, ang deadline natin, October 31. So, meron pa silang several weeks para i-submit ang application. Yes. Ma'am, ito po para naman po sa application, nakita natin, Pia, ang dami talagang iba't ibang klaseng pwedeng i-offer na tulong ng SSS. Pero ma'am, aside po from sa application, ano pa po yung mga ibang requirements kumbaga ng pagiging miyembro? Like ilang years po ba sila kailangan naging miyembro? Gaano karaming bigay po ang kailangan naibigay bago po sila ma-approve? Yung sa salary loan, kailangan at least 36 monthly contributions for a 1-month salary loan. For a 2-month salary loan, you must have contributed 72 monthly contributions. So yun lang, basically yun lang. And at the time of application, you must be actively paying. Ibig sabihin, hindi pwede yung mga walang trabaho or separated, ganyan. Kailangan meron kang contributions within the last 6 months na bago mag-apply.
Tapos sa ano naman, sa housing loan, ang kailangan lang doon at least monthly contributions, no? So, but also you have to be current, no? Meaning to say, actively paying ka din, no? Ng iyong contributions. But ma'am, the biggest dilemma here is karamihan ng mga apektado is informal settlers, unfortunately. So paano sila? I mean, they also need your assistance, your financial assistance, this housing repairs. Paano po ito, ma'am? Paano natin maa-address ito sa kanila? Yes, ang SSS, ang board ng SSS, inaprubahan ang release ng 250,000 calamity assistance para dito sa mga evacuees, no, mga na apektado directly, no. But I understand na ang DSWD together with the local government unit, yung city government ng Zamboanga, they're working on putting up a parang housing project, ano, parang rehabilitation nung area na apektado nga nung conflict, ano, yung naging kung saan talaga nangyari yung conflict. Ang pagkaintindi ko, they will be rebuilding that area and provide more permanent homes for our brothers and sisters na nawalan ng bahay. Pero ito is something na nag-start na po ba itong magbibigay ng tulong ng SSS? Meron na po bang mga nakapag-avail dito sa mga loans na pinapa-ano po ninyo? Yes, we already started since the time na umpisa ulit ang pasok, no, dahil matagal na panahon na walang opisina. Since they opened our branch there, nagtatanggap na sila ng applications. Then they're already starting to process. Yes, ma'am. So far sa listahan ng SSS, ilan po ang makakatanggap o can I say, ilan ang beneficiaries na itong financial assistance natin sa Zamboanga? Well, wala kami, right now I don't have the figures kung ilan ang nag-apply. Pero in that area, meron kaming substantial din ang number of members namin doon. No? So, we expect na marami ang mag-a-apply. Yes. Ma'am, sa tingin niyo po ba dun sa tatlo pong ino-offer ninyo, alin po kaya yung tingin niyong mas marami po ang kailangan nila? Kasi alam mo sa housing. From our experience, kasi itong assistance natin, we normally give that when calamities happen. So, usually yan yung salary loans, tsaka yung advance payment of pension. So, ma'am, so far ito, masisiguro po ba natin na lahat ng magkiklaim residente ng Zamboanga? May I say na marami ding mga taong maaring mag-take advantage dito sa magandang programa ng SSS. So ano po yung measure natin o paano natin ma-check itong mga hindi naman residente ng Zamboanga? Kaya mahalaga yung certification ng barangay captain. So yun yung nire-require natin. Yun lang, certification from the barangay captain. Yes. So it will help if they have pictures also, but the certification is sufficient. Alright. Ma'am, siguro lastly na lang, baka meron kayong message na naisip abot nga sa ating mga manunod ngayon. At syempre, mga taga Zamboanga po na nais nga humingi ng tulong sa inyo. Yeah. So maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa amin, sa mga kababayan ko. Actually, mga kababayan ko, mga Zamboangueño, din yung mga Compoblanos, Ali, na Zamboanga, no perde esperanza porque el SSS tiene ayuda para con ustedes. So may tulong po ang social security system para sa inyo. Huwag ho kayo mawala ng pag-asa. Sa kahit na maliit na paraan ay maghahatid ho tayo ng tulong dyan sa Zamboanga City. So pag may mga katanungan po, maaari ho kayong tumawag sa 920-6446 hanggang 55. Yan po ang ating 24/5 call center. Alright. Okay. Salamat, ma'am, dahil good news yan, ano? Doon sa talagang mga apektado dyan sa standoff sa Zamboanga City. Ulitin ko lang yung number, 920-6466 hanggang 6446 hanggang 55. Okay? At yan nga po, nakapanayam natin si Ma'am Marisu Bugante, Vice President ng Social Security System ng Public Affairs. Magandang umaga, ma'am, and maraming salamat. Yes, thank you very much and good morning. Okay.